ng team ng Green Bones because ginaid nila ako throughout the process of this project at hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito na sa bayan ng Pilipino. Sorry po sir. What made you interested dun sa particular aspect ng role mo dito? Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita. Gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months. Nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV. Because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space. At yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us. Makikipagkwentuhan siya. Hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito, pero hahayaan ka niya. And then, you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe. Sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neo Kempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis na Filipino star ngayon and pangpasa. Well, feeling ko napakaswerte po na maging parte nitong grupo na to para buuin itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script. Bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at purot talaga. At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo ang first time yung material, yung apekto ang nakakal. Maswerte naman kasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista mga kasama ko syempre sa buong Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV. Madalas ako napapanood sa TV, meron pa rin mga roles na ginagawa na markadong characters na napapanood sa television, halos araw-araw. So dito, minabuti namin na talagang ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kinailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya. Ayaw niya muna magsalita. So, yun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And, ano pa ba? Yun lang, makikita nyo dito sa pelikula na to, mas less yung dialogue and makikita nyo kahit nagpipilinan pa lang, maintindihan nyo lang kung ano yung gusto nyo kayo ating ng kwento. Pero Dennis, ano yung challenges physically niya? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan ko mag-use ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And, ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga manonood.
Thank you very much. Request na po namin yung mga members ng media kung kayo po ay nasa bandang likod ng kwarto. O kayo po ay magtatanong, lapit lang po kayo ng konti sa may center para ma-pick up yung mic ng ating mga ng ating tech, ating receivers dito. Okay, our next member of the media is Richard Paglitawan of Lionhearted. Hello, good afternoon. Yung question ko kay Miss Alessandra. So, hello, good afternoon. Last year, ikaw syempre yung pinanood namin sa Firefly. And ngayon, part ka ng Green Bones. First question ko, what made you say yes to this project? The repeat. Parang, uy, GMA Films ulit, si Direk Zig ulit. Kasi nga, may joke nga kami na meron akong guaranteed 5 days na shooting every year. Please, kahit anong role, I'll be there. Basta 5 days guaranteed. And of course, syempre, maayos naman yung role. Okay na. Nakasentro yung script, of course, kay Dennis at saka kay Rubo. At wala namang problema mag-support sa kanila kasi pareho magagaling na artista. And of course, ayaw namin mag-iwalay ni Zig. And ito ba, anong kaibahan mo sa role mo from last year sa bago mong role? And ano yung naging parang challenge sa'yo? Challenge? Parang wala naman. Wala natin palalimin to. Okay. Barkada ako dito ni Dennis. Barkada na, ano ba yung backstory natin? Hindi naman napag-usapan, pero parang magkaibigang adik na may something. Tayo ba? Hindi ko nabasa yung script. Okay, sorry. Kami pala yung... Mali. Okay. So, ganon. So, basta I'm there. I'm there. Guaranteed 5 days. And ito, ang haba na ng pinagtawahan nyo ni Direk Sid. So, marami ka ng masasabi about him, especially yung tatak niya when it comes sa filmmaking. So, ano na lang yung nakita mong tatak ni Direk Sid dito sa pelikulang to, and paano namin yung makikita as viewers? Binuksan niya yung ano eh. Kasi from the script, syempre parang, ako ba mag-explain ng treatment mo? From the script, parang, kulungan siya, di ba? Medyo nakakasuffocate yun. So, knowing Zig, hindi papayag. Parang nag-create siya ng sariling mundo. Isang kulungan na nasa gitna ng isang isla, in the middle of nowhere. Parang gano'n. Yun yung nakita kong Zig kulay na ito. Thanks, Miss Alex. Thank you so much. Thank you so much. And next is Mr. Alan Policarpio of the Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon. I have a question for Royce. Pakwento lang about your role here sa PDL, and did you find it challenging ba para sa'yo? Hello, magandang hapon. Ako po dito ay isa sa mga PDL, mga prisoners, so kasama naman ni Dennis sa kulungan. And siguro sa challenge din, yung looks, kasi binabago yung mga looks namin dito. Ayan, kasama ko rin sila, Sir Roland, Sir Ronnie. Talaga binabago yung looks namin dito, pati yung paano kami umasta. So yun, pero kulungan naman eh. Suportahan lang sa isa't isa. Pero after playing the role, kumbaga ano yung pinaka-take away yung mga natutunan mo about kung paano sila yung buhay nila doon? Siguro natuto rin ako mag-sign language, actually. Kasi tinuturuan din kami. And siguro natutunan ko sa role or sa story na ginawa namin. Ano ba? Usapang hustisya kasi ito eh. Siguro, ang hirap. Huwag ka na lang muna siguro, don't judge the book by its cover. Wow, English. Di ba tama naman? Kasi, hindi natin alam, hindi natin nakikita yung tunay na story ng isang tao. So hanggat maaari, wag natin siyang husgahan, alamin natin yung pinaka-totoo. Hukayin natin yung pinaka-ilalim ng story na pinanggagalingan ng tao bago natin siya husgahan. At saka masasabi kung mabuti o masama siyang tao. So sa tingin mo, deserve nila ng second chance or second look ng PDLs? Ako para sa akin is,
Kasi tao lang tayo eh. Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Depende sa galit, lungkot, saya na nararamdaman natin. So, kung ipapakita naman ng tao na deserving sa second chance, bakit hindi? Salamat. Alright, don't judge the book. Next is Miss Kate Adahar of Random Republica. My question is for Wendell. Nabalitaan naman parang bad guy yung role mo dito. Gaano kasama yung pagka-bad? Good afternoon to everyone. Paano ba? Siguro masasabi ko talagang yung pagiging bad guy kasi siguro masasabi ko maraming klase ng pagiging masama ng isang tao. Sa nakita ko dito sa character ni Cruz, play the role of Cruz dito. Sa tingin ko yung pagiging bad guy niya because of his greediness. Greed siya masyado siyang maraming gustong punin sa buhay niya. That's why he will do whatever it takes para makuha yung gusto niya. So siguro doon din mapapanood ng mga manonood natin, ng kapwa natin na yun yung parang lesson naman doon sa character niya. Because of our desires, pwede tayong mapasama pag too much. So pwede kahit may mapahama ka ng tao para lang makuha mo yung gusto mo, eh mangyayari at mangyayari. So yun gano'n siya kasama dito. And alam ko, kapag naipalabas ito, marami rin makaka-appreciate na in a way dito sa character na to, pwede palang dapat hihiling na no? Pwede palang, may araw dito sa pagiging masama. Hindi lang siya masasabi kung ginawa lang siyang masama para maging kontrabida lang ng dalawang or ng mga cast dito ng characters dito. Merong pinanggalingan bakit naging masama yung role ni Cruz po. Kumusta naman yung working relationship niya nila Dennis? Lahat kami actually, mga nakatrabaho na po sila halos lahat, no? And sila po si Dennis, no? Si Ruru parang first time lang yata, no? Pero lagi ko naman siya nakita sa GMA. Most of them here, nakatrabaho ko si Royce. Ngayon lang, pero mga nasa isang network na kami. Kaya parang talagang hindi na kami nag-adjust ng ano dito. No? Well, my first time to work with kay Direk C. Sobrang natuwa po ako. And I feel so blessed to be a part of this masasabi kong comeback ng lahat. No? Sabi nga ni Sir Ricky na nabuhay ulit yung industriya talaga ng So, isa pong karangalan na napasama ko yung taka dito. And at the same time, na napasama ko yung mga dati ko na nakasama na magkakaroon ng dahilan para maging mabuhay ulit yung industriya. Regarding sa relasyon ko sa kanila, masaya po ako at nagpapasalamat ako. Siyempre, unang kay Lord because naging maganda naman po so far ang naging relasyon namin ng bawat isa. Natapos namin ito ng ayos, kahit po lahat kami may mga schedules at nagtulungan po kami. And I feel so respected and loved dito sa aming cast. At nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi lang po sa mga cast namin, hindi naman po mabubuwag isang magandang pelikula nang wala rin po from the production team itself, from the creative teams, from yung mga nasa likod ng camera, sila Ma'am Ange, Chef Vanessa, at mga nagtiwala po sa amin, at Sir Ricky, at ang aming mga cameramen, the whole team itself. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Wendell. Next is Mr. Roel Mendoza of Pangmasa. Hello. Good afternoon and congratulations sa buong cast ng Green Bones. Ayan, ang aking question ay para kay Miss Isa Calzado. Welcome back. Ito big welcome back, Kapuso, Isa. Yun. Hello, mga Kapuso. Hi, Miss Annette, my friend, and everybody, Miss Nessa. Actually, hindi ko siya na-realize. And I remember being on the set
on the first, before po nun, hello, magandang hapon sa mga kaibigan natin, sa press. Thank you for having me here today. Hello everyone. Hindi ko na-realize, sabi ni Miss Nessa, is this your comeback project with GMA? Sabi ko, hindi ko siya na-realize. Because when I read the script, I read it like a script of any other. Like, I read it as a script. And when I said yes to it, I said yes because it was a good script. Irregardless of who was producing it. Because the script stands and script is king, in my opinion. And of course, a director has to bring that to life. The pressure. And the actors took no breath for all of us. So yes, ito po pala ang aking pagbabalik sa aking GMA. Sa aking, siyempre pamilya ko po ng 10 taon at alam ni Miss Annette na mahal ko sila. Ayun. Parang tayo may kausap na Hollywood actress. Ano po? Parang Hollywood actress dyan sa sa kinalalagyan mo, Isa. Dahil sa Simper ba yun? You are so gorgeous. You are so gorgeous. We are all beautiful. Thank you. I accept blessings. Nakakakawa yung ganda mo. Thank you. Ako si Amihan. Yeah. Hindi ba? Amihan season na yun. Yes, ang anak ko po ay Amihan din. Amihan season. Yeah. And how is it working again with Dennis, with Wendell, yung mga OG? Yeah, pero si Dennis at si Alex, nakasabayan ko. Nung kailan lang? Mga 5 years ago, teyamo tayo. Pero kami, Globe TVC. First time namin ni Dennis talaga mag-act together in a scene. Kasi kahit dun sa Globe TVC namin dati, separate kami na nag-shoot. It felt so familiar but also new. It brought me back to, you know, my 20s. Alam mo na parang sila pa rin yung nakikita ko, and I looked at them and I thought to myself, wow, we've been through so much and we're still here. Thank you, Lord. Yun lang. I would like to. Thanks, Bella. No, but yun lang yung parang hindi po kasi lahat ay andito pa. For whatever reason. Pwedeng ayaw na nila, pwedeng, you know, parang the fact that we're still here, we're doing these projects. Wendell, when I saw him today, parang, praise God. Thank you for work. Thank you for meaningful and impactful work, which I think Green Balls is. Parang makakabata ka rin. What about working yung mga bagong kapuso? Ayan, Naku, hindi po sila nakatrabaho. Ito lang aking anak, si Sienna. Wow, look at this bright young lady, diba? It's so nice to work with everybody. I wish I had more scenes with them, but I didn't really have as many. This is really in-edit out pa daw ako. Ayun na nga, tatlo lang yung guaranteed ko sa kanila eh. Na-edit out pa, so parang 5 seconds lang. But it's, you know, I said yes because again, the project is so good. And, you know, I really wanted to be part of it. Yeah. But will we be seeing you more sa GMA naman? Teleserye or... For now, I am very busy. Mag-yes ka na lang. Yes to my daughter's network. That is the Dea network. I am very busy. She's quite a demanding and hard to please. Well, no, she's not demanding or hard to please. But I am a mother, first and foremost, in this season of my life. And I am currently also in a play. Nag-promote, sorry guys I'll take this opportunity. Last 5 shows na po. So yun po ang pinagkakabisihan ko. And you know, I do not know what life has in store for me. So I will always say yes when the project feels right for me. So yeah, thank you. Thank you, Lisa. Dagdag ko lang sa kay Pauline at kay Sofia. First time yung magkaroon ng movie sa Metro Manila Film Festival. Tama. Ayun. At Pauline, nagkaroon ka na before.
2022, which is yung sa My Teacher. So Ay, this is my second time. Ay, okay yun. So, yun, second time, first time ni... So, ano yung pakiramdam na before, syempre, napapanood nyo lang to sa yung parada, sa TV, di ba? So, ano yung feeling na ito, meron, like, kunin meron ka na naman si Sophia first time? Syempre, I'm very grateful kasi MMFF to and 50th year na nila. So I'm really happy. And of course, this is directed by Direk Zig. And nabitin po kasi ako matrabaho si Direk sa Maria Clara. So, nung na-offer sa akin to, sabi ko, sige po, yes, why not? And of course, ayan si Naruru and sila Kuya Len and everyone else. So I'm very grateful. Super grateful din po. And nagulat din po ako na mag-MMFF. Kasi last year po, nanonood din ako ng Firefly. Tapos si Direk Zig kasi, napapanood ko yung mga projects niya. Sabi ko, I wanna work with Direk Zig. Lalo nakahost ko po kasi si Ate Isabel. So ang dami niyang kwento about Direk Zig na sana daw maka-work ko kasi super chill, super calm. Tapos nung naka-work ko na siya, sabi ko, totoo yan. Of course, I would also like to thank Miss Ash, Miss Nessa, Miss Anem, Miss Joy, Sir Ricky, Sir JC, Sir Max. Thank you for the opportunity. Dream Thank you, Senyor. Thank you. Okay, we have one more for this batch. We have Hannah Mayorga of Inquirer.net. We love Zig. Sigaw kape. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. So yung question ko po ay for Direk Zig. So congratulations po, kayo po yung director last year po. So is there any pressure now po this time around sa pag-direct po ng Big Bones? Ay, sorry, paulit mo ng question. Ang gulo nila. Is there any pressure na po this time around knowing po na kayo po yung best director last year? And then kailangan nila po yung best director achievement po with Big Bones? Yung pressure na nahalata sa boses na Char. Parang hindi naman, sa totoong buhay. Kasi parang hindi naman ako super fan ng competition, sa totoo lang. Yung point na nagtiwala ulit yung GMA Pictures, yung GMA Films sa akin para dun sa next project nila, despite the fact na parang dahil nag-succeed, so parang yun yung lagi kong iniisip na parang sa totoong buhay mahirap gumawa ng pelikula, pero mas mahirap makakuha ng tiwala ng mga tao na magtitiwala ulit sa'yo, magtatatayo ulit sa'yo, yung parang gano'n. So, mas yun yung iniisip ko para gawin yung best mo para dun sa project. And at the same time, hindi ako masyadong na-pressure kasi mas nakikita ko yung project na produkto talaga ng collaboration. Unang-una, syempre may sandalan kami, may national artist tayo, di ba? Tapos, sobrang, kung nakikita nyo lang dun sa hanggang dun sa katapusan ng pelikula, hindi ako pinabayaan ni Miss Ange, ni Ma'am Nessa, nila Sir JC, nila Sir Christian. Lahat, mahusay yung mga artista, even yung cinematographer namin, si Sir Neil, si Namao, lahat ng mga tao doon sa set. Si Bats, baka magtampo, charot. Lahat nagtutulungan doon, so hindi ko na-feel na ako lang na mag-isa, and at the same time, hindi ko, kumbaga pinapataw doon sa pangalan ng direktor yung lahat ng bagay-bagay. Parang ganun, ang tinitignan ko lang, ginagawa namin lahat yung best namin para doon sa pelikula. Tapos, ayun, hindi masyadong pressure, kundi yung pressure na sana maibigay ko pa rin kung ano yung inaasahan, hindi ng mga tao, kundi ng mga manonood, na sana maibibigay din namin, kundi yung mapantayan ba yung tiwala na ipinagkatiwala sa akin ng GMA Films at ng lahat ng tao doon sa loob ng production. Like, halimbawa, ayan yung sinasabi nila, parang excited sila na makipagtrabaho sa akin, mas doon ako na-pressure. Kasi baka mamaya wala silang makuha after all. Na parang, ito na pala yun. Parang ganon. So, mas tinitignan ko siya na kung paano makipag-collaborate doon sa mga bagong tao na makakatrabaho ko at kung paano namin magagawa yung best namin para maipalabas yung best version ng pelikula. Thank you.
direct hope po yung team ng Firefly last year, tapos mukhang hope din po yung team din ng Rainbows this year. So, paano po to nagkaiba sa team? Magkaiba sila sa totoong buhay. Sa sobrang kakaiba niya, hindi ko nga nakikita nung una na para sa akin yung pelikula. And that's the reason why tinanggap ko yung project. Maliban sa katotohanan na siyempre ang hirap mag-no sa isang national artist, di ba? Na parang sa tanang buhay natin, makakatrabaho mo isang national artist, parang hindi ka dapat nag-no, di ba? Parang gano'n. Magkaiba sila, tapos tinake ko yun na challenge sa akin na sa totoong buhay, dun sa concept nila Sir JC, yung story nila, yung sinulat nila Miss Ange, hindi ko maiisip yun kung ako lang. Kasi ibang-iba siya dun sa mga nauna kong ginawang pelikula at serye and all. Ibang-iba siya. So, ang nag-push sa akin na umuot dun sa project ay i-challenge yung sarili, paano mo siya gagawing buhay. Parang gano'n. Paano mo mapupush yung pelikula dun sa best version niya. And at the same time, paano mo maipaparamdam yung kabuang tema ng pelikula na sa loob ng kulungan, paano mamamayanin yung kabutihan. Parang gano'n. So, ang dami. Kahit na may agam-agam ako dati dun sa start, kasi nga dahil hindi naman ako yon yung buong pelikula, along the way, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin natututunan. So, ipinagpapasalamat ko sa totoo lang na ako yung ako yung kinuha nila para dun sa project. Kasi ang dami kong natututunan in a way na magagamit ko yun hindi naman dun sa paggawa ng pelikula, paggawa ng, ng teleserye dun sa TV, kundi magagamit ko bilang tao. Kasi ang daming mga gustong sabihin ng pelikula, pero ang laging bumabalik sa akin yung sinabi ni Sir Ricky nung una kami nag-usap, na parang yung dalawa namin bida, sinusundan natin sila, naghahanap sila ng hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. At sa paghahanap nila sa hustisya, mas may na-discover silang mas mahalagang, mas malaking pagpapahalaga, which is yung pagpapakabuti. Yun lang. Thank you. Thank you for congratulations. Okay, that ends our first batch of questions. Bago tayo magpatuloy, magkakaroon din tayo ng isang napakahalagang raffle draw. For okay, so ibigay lang natin yung card dito para secure na yung premyo. Congratulations and don't worry dahil meron pa tayong isang grand prize. Abangan niyo po yan mamaya ang ating grand prize. In the meantime, ipagpatuloy po natin ang ating Q&A with our second batch of questions. And we begin with Miss Rose Garcia of TEP. Nakaka-excite ng panahon. Pero yung question ko muna para kay Ruro na lang at kay Denny. Kasi yung green bones, hindi naman lahat nakakaalam kung ano yung green bones, di ba? Majority pa rin, hindi sila aware kung ano ang meaning talaga ng green bones. So, pwede nyo bang i-expound lang ng konti kung ano to? And sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga manunood nito. Second, kayo ba naniniwala kayo talaga sa kasabihan tungkol sa green bones? And why? Ayun. Maraming salamat, Tita Rose. May kasabihan ho na pag ang tao ay ikidremate at nakahanap po ng kulay berting buto sa kanyang mga abo, ang ibig sabihin po na naging mabuting tao siya, na nabubuhay pa siya.
And personally, sobrang dun pa lang po sa konsepto na yun, parang napakagandang konsepto niya. Na parang tayo, nabubuhay tayo sa mundo, nagnanais tayo na parang balang araw ano ang mangyari sa ating buhay. Parang hahangarin natin na sana meron tayong green bones. Parang yun yung magiging simbolo na naging mabuti ka noong mga panahon na nabubuhay ka pa. So, napakagandang ano niya na na-connect po sa pelikula. At syempre, parang hindi na rin kami makapaghintay na mapanood nyo dahil ang hirap sa totoo magsalita dahil parang konting detalye lang na masabi namin, maaaring ma-spoil na po agad namin yung story. Yun, ako naman po, hindi ko alam kung talagang may scientific evidence na naging mabuting tao kapag nakakita ng mga green bones sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataon to, hindi lang dahil may pelikula kami na Green Bones ang title. Parang gusto kong maniwala dahil dun sa paniniwala na yun, parang magsisilbi na reminder na kumuha ka palagi ng mabuti para maka-achieve ka ng ganito. Karoon ka ng Green Bones at sa makabilang buhay ka na. And sa tingin ko, napakagandang reminder yun para maging magandang halimbawa ka palagi, kumuha ka ng mabuti. At yun na nga, yung pelikula to ay tungkol sa pag-asa. Naniniwala ako na importante na bigyan palagi ng pag-asa yung isang tao na gustong magbago dahil syempre gusto niyang ituwid lahat ng mga pagkakamali niya and yung mga tao kasi magnet yan para sa mga kamalian at maling desisyon sa buhay. So sa tingin ko, napaka-importante na lagi silang bigyan ng pagkakataon na magbago. Yan. Kahit ilang beses pa, hindi lang once or twice. Basta nasa loob nila na gusto nilang gawin mabuti yung buhay nila, bigyan natin yung pagkakataon para magbago. Okay, parang ang hirap din, no? Kung di ka gagawa ng mabuti pala, na-chugi ka na, tapos wala na ako ang green bones na sabi, hindi ka talaga mabuting tao. Anyway, Benny and Lou, syempre pagka kasi MMFF, kasunod na nun yung isa sa aabangan yung awards night, yung mga award. Kayong dalawa ba, nararamdaman nyo na ba na strong contender kayo for best actors? I'm sure si Kuya Dennis, ibang-ibang Dennis Trillo yung mapapanood niyo po sa pelikula na ito. Napakarami niya na pong mga pelikula at mga programa na talagang tumatak sa puso't isipan ng bawat Pilipino. But I guess in this project, makikita niyo yung puso. Makikita mo kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Marami mga pagkakataon, actually kami never kaming nag-uusap sa set. I mean, mabibilang lang sa daliri. Pero kasi siguro nakikita ko rin kung paano yung preparation niya in every scene sa ginagawa namin. So somehow inaaral ko rin kung paano siya mag-prepare, paano yung proseso niya bilang isang aktor. At mula doon parang hoping na makakuha ko ng ilang mga techniques mula kay Kuya Dennis. But, you know, makatrabaho at makasama siya sa isang eksena, isang karangalan para sa akin. And I'm sure maraming mga tao ang bibilib sa kanyang pinakitang talento sa pelikula po na ito. Ayun, thank you, Mr. Ruru Madrid. Ako naman po, never ako talaga umasa na kahit sa isang bagay na gagawin ko. Pero pakiramdam ko, winner na ako dito dahil makasama pa lang tong award-winning team na to. Mapabilang pa lang sa proyekto na to. Buhayin yung mga characters na nandito sa napakagandang script na nilikha ni Mr. Ricky. Pakiramdam namin, winner na kami. And doon pa lang talagang walang talo na talaga, sobrang siguro yung mga awards may bonus na lang yan, pero ngayon pa lang pakiramdam ko matalo talaga. Okay, thank you. Actually, Dennis, para ang gandang follow-up nito sa ako lang araw, diba? After na kainasang kabilang saito dito, mga maawa naman sila sa'yo.
bukod dun sa mga mararamdaman nila, sigurado ako maapektuhan sila dito. Ibang klase ng kung paano sila naapektuhan sa panonood ng Pulang Araw. Dito sa proyekto na to, talagang naniniwala kami dahil hindi ka lang ma-entertain, matututo ka, marami kang madadala dito pagkatapos ng panoorin yung pelikula. At ang importante ron, may apply mo siya yung mga lessons na matututunan mo sa mga sarili ng mga buto. Okay, last na po. Curious lang ako kung meron po ba isa sa inyo na may hawak na ng green bones. Kasi kung tama yung pagkakaalam ko, parang ginagawa siyang pendant sa necklace, di ba? Yung iba gano'n na ginagawa. Meron na po ba sa inyo na may hawak na gano'n? And kumusta naman? Wala ka? So wala pa po. Isa, wala ka pa rin? From your family, like, walang ganun? Actually po, I didn't know about this until I read the script. Hindi ko po alam na something na totoo siya, na my parents were not cremated, so hindi ko alam. Pero sana, nananalig naman na lahat tayo, meron man lang isa. Diba? Kasi I think that's exactly the film wants to say. That you don't have to be a person. That you are human and you could have maybe done a lot of bad things in life. Pero in those certain moments, in those certain moments that you chose to do good things unto others, sana manaig yun at manukot sa iyong buto, sa ibuturan ng iyong buto, tama ba? Ng iyong puso't buto. At magkaroon ka man lang ng kindness. Yun lang. Thank you. Maraming salamat. And our next member of the press is Nikki Wang of Manila Standard. Magandang hapon po sa inyong lahat. First, foremost, congratulations to the entire cast and creatives. Ang question ko po ay isa lang para kay Mr. Michael De Mesa, Ronnie Lazaro, and Mr. Ron Morit. Magandang hapon po. Isang question lang, sir. As experienced actors, yun po, as experienced actors po, how is it working with the younger members of the cast, and at the same time, were you able to share something with them, and were you able to learn something from them? Of course, it's always a joy to work with a new breed of actors. First and foremost, grateful ako sa GMA na ako yung naisip nila para sa role na to. And when it was offered to me, actually the first offer was a different character. And then before we got back to them to give them our decision, they came back to us offering another role. And then they sent the script. Hindi na ako ng dalawang isip, of course, working with Dennis. I've worked with Dennis before, with Guru also. And then, nung sinabing it was going to be directed by Zig Gulay, of course, I knew Zig Gulay because of Firefly. And that excited me more. And ang pinaka-kicker was written by Ricky Lee. So parang, kailangan mapasama talaga ako dito. You know? And that's why I'm very, very grateful and thankful. And like I was saying earlier, I really enjoy working with the new breed because you can see their enthusiastic sila. Gustong-gusto nila talagang matuto. Hindi ko nila lahat. Pero dito sa movie ito, most of my scenes kasi were with Ruru. And we had a lot of time discussing the craft, discussing film. And nakita ko sa kanya na gusto niya talagang mag-grow as a serious actor. Nakita ko kung paano niya nire-respeto yung craft. And of course, me, since yan ang
Kumbaga, dyan tayo nakatutok sa craft. Sobra akong natuwa because you don't find that in the new breed of actors now. Iilan lang yan, mabibilang mo sa kamay mo. And Ruru is one of them. Si Dennis naman, although wala kaming eksena ni Dennis dito, but we've worked together sa TV before. And we were doing this certain project, ewan ko kung naalala mo, ginagawa natin yung Sugo. Ba nasa kotse tayo, nag-uusap tayo. And meron akong inadmit sa kanya na, of course, medyo reluctant ako to share this, but I will. Sabi ko, alam mo, Dennis, nung nanalo ka, remember, first award ko yata yun. Yeah, that one. I think that was your first award, di ba? That was your first award, di ba? So, kung sino ba itong Dennis Trillo na to? Nung bago-bago nanalo agad ng award, di ba? To make the long story short, napanood ko yung pelikula at kinahin ko yung sinabi ko. Pag naman, kaya naman pala. At sinabi ko sa kanya, alam mo Dennis, magaling ka ng artista. Ipagpatuloy mo yan. And even now, kanina lang, after watching the trailer, sabi ko, Dennis, may magic ka. May magic ka. So, again, like, tulad ng sinasabi ko, proud ako and grateful na napasama dito. And thankful din ako na I was able to work with two very, 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 I'm looking for the exact adjective. Two very, very, there you go, passionate, intense, and hungry actors who look forward to do more impactful and meaningful projects. Kasi ganun din ako Yun. Sunod pa natin si Mr. Raul. Magandang hapon po sa inyong lahat. Well, actually, lubos ko pong kinararaman na makatrabaho ang tatlong mga artista to, si Dennis, si Wendell, tsaka si Ruru. Hindi ko alam kung paano sila mag-prepare. Kasi pag nandun na sa set, at umaarte na sila, namawala ako Ako yung namawala sa, parang nakalilipat yung mundo ko doon sa mga characters ng tatlo Like, Ruru, Dennis, and Wendell. Sa akin, parang tatlong best actor itong nakatrabaho ko. Parang ganun gagaling nila Lalo na si Ruru, kapag seryoso, masyado siya seryoso. Lagi niya tinatanong si Ronnie kung paano mag-prepare kung paano ihanda yung sarili mo sa isang eksena. Ganun siya kaseryoso. Doon si Wendell, iba din. At saka, napakamaalaga nilang tatlo. Kasi ako yung pinakamatanda, actually, hindi pinakamatanda, pinakamahina sa mga artista ng Green Bones. Tapos alaga nila akong tatlo. Lagi nila akong tinatanong kung kumusta na ako. Si Miss Ange, tsaka si Sir Butts, nung makalimutan ko ng pusa, alaga nila ako Dinala ako sa ospital. Hindi ko mayag si Sir Butts at si Sir JC na hindi ako dalhin sa ospital. So, napamak tuloy ako. So, maraming salamat, Direk Sid. At ako'y napabilang dito sa pelikula mo at nakasama ko itong tatlo na ito na sobrang ang gagaling. Thank you so much. Mr. Ronnie? Sa akin naman po, wala naman po akong tawag dito. Definition sa mga kung paano makatrabaho mga kapwa-artista ko. Para sa akin, palaging sariwa ang aking paningin sa mga bagay-bagay. Wala akong nilalagay na mga imahe. So, para tuloy-tuloy lang ang aking pagsasagawa at aking pasalamuha sa kapwa-artista ko. Pero itong
industriya natin ngayon ay lalong titingkad dahil sa mga batang ito. Maraming salamat po. Okay, meron po tayong mga pinadalang tanong mula sa regional TV. Meron from One Western Visayas, Balitang Bisdak, One North Central Luzon, and one from One Mindanao. I will read one of them for you. This is for Ruru and Dennis. Ano ang mensahe niyo sa mga PDL na nawawala ng pag-asa dahil wala nang nagtitiwala sa kanila? Sheila? Mensahe para sa mga PDL na nawawalan ng pag-asa. Siguro lagi nyo lang po tatandaan na walang sino man ang kayang maghusga ng inyong mga hinaharap. Maaaring nakagawa to ng mga pagkakamali na nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun habang buhay na kayong masama. At hanggat nananalig kayo sa ating Panginoon Diyos na meron siyang inilalaan na magandang buhay para sa ating lahat, mangyayari yan. At kung talagang malinaw sa inyo at seryoso kayo sa pagbabagong buhay, kailangan niyong paniwalaan at panindigan ang inyong desisyon at patuloy na mabuhay na may karangalan at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Amen po.